Hello everyone and welcome to this video. So for today's video, I will be teaching you some group policy settings that we can enable to our computers. So first, para ma-access natin yung group policy settings, i-open lang natin ang run command. So for that, i-right click natin ang Windows icon and click run, or pwede natin gamitin yung keyboard natin and click lang natin ang Windows key plus R. So for that, i-search lang natin ang gpedit.msc. So as you can see, na-access na natin yung local group policy editor. So first settings na i-configure natin is the control panel. So for that, hanapin lang natin ang administrative templates under the user configurations. Click lang natin siya. And pindutin natin ang control panel. At ang hanapin natin dito is prohibit access to control panel and PC settings. So as we can see, may kita natin dito sa side na to kung ano yung mga mangyayari sa computer natin if i-disable or i-enable natin tong settings na to. So, before natin i-apply, i-try muna natin na i-access ang ating control panel. So, as we can see, accessible pa din sa atin yung control panel natin. So, try natin i-apply, then okay. And try natin i-access yung control panel natin. So, as we can see, may kita natin dito na restricted na yung access ng ating control panel. So, bakit ba natin nire-restrict yung control panel natin? So, nire-restrict natin to prevent or reduce the risk of accidental or intentional na misconfigurations ng system settings natin na pwede magkaroon ng negative impact sa stability, sa security, and sa configurations ng computer natin. So, next naman, makita din natin siya sa administrative templates. But, ngayon, sa system naman tayo. So, ang hahanapin naman natin dito is prevent access to command prompt. So, makita natin siya dito. So, try muna natin na access yung command prompt natin. So, as we can see, makita natin yung command prompt natin na accessible pa din. Try natin siyang i-enable, apply, then click OK. So, may kita natin dito sa command prompt natin, unlike kanina, na pwede natin gamitin, may kita natin dito, the command prompt has been disabled by your administrator. So, bakit nga ba natin na nire-restrict yung command prompt sa user natin? So, the simple explanations for this, kasi pwedeng gamitin ang command prompt for malicious activities. So, para ma-prevent natin yung mga yon or yung mga execution ng unauthorized commands and scripts, marireduce natin yung risk ng malware infections or unintended system modification if i-restrict natin yung settings na to sa ating mga users. So, next naman, sa system pa din natin siya may kita. But now, hanapin naman natin yung removable storage access, which is ito. So, ang hanapin natin dito is all removable storage classes. So, ito siya. So, may kita natin dito gaya ng iba kanina yung mga mangyayari sa computer natin if ever na i-enable natin tong settings na to. So, enable natin. Apply, then okay. So, bakit nga ba importante na i-disable natin tong access ng mga user sa settings na to? So, syempre, sa mga removable storage, pwede silang mag-copy ng mga sensitive files from our computer na pwede nilang magamit sa hindi magandang gawain. At mapaprevent din ito yung pagpasok ng mga malware since hindi natin ina-allow yung computer natin na magbasa ng mga removable storages. So, using our group policy, pwede din natin i-restrict ang mga user natin from installing unwanted software sa mga components nila. So, to do this, pupunta naman tayo ngayon sa administrative templates under the computer configuration. So, ang hahanapin naman natin dito is the Windows components.
And from here, hanapin naman natin ang Windows installer. So, ang hahanapin naman natin sa Windows installer natin is prohibit user installs. So, makita natin siya dito. So, from here, makikita natin yung mga changes na mangyayari if i-enable natin tong settings na to sa ating computer. So, as we can see, if i-enable natin tong settings na to, we will have option kung i-allow ba natin ang user install or i-hide natin siya. It's up to you kung ano yung gusto mong mangyari from this point. So, let's apply. So, another thing, hanapin natin dito is turn off Windows installer, which is here. So, it's enabled. So, if enabled natin siya, may kita natin dito na may option tayo for non-managed applications only, never, or always. So, dito, kayo din ang mamimili kung anong gusto nyong mangyari sa Windows installer nyo. So, let's click OK. So, bakit nga ba natin need na i-prohibit ang user install sa user natin? So, mape-prevent kasi natin dito using this, yung mga installation ng mga unauthorized or potentially malicious or incompatible software na pwedeng accidentally or intentionally na ma-install nila, which might cause malware also. So, next group policy naman, ay pupunta tayo sa Windows settings under computer configuration. Hahanapin natin dito is ang security settings. Then, local policies. And hahanapin natin dito ang security options. And from here, hahanapin natin ang accounts, guest account status. It's here. So, ang ginagawa ng settings na to is pina-prevent niya yung system na mag-store ng weaker or older form of password hashing. Specifically, yung LAN manager hash. Madali kasing mahack yun. So, marireduce natin using this yung risk ng attacks if mamamanage ng attacker na makuha yung password hashes. So, enabled natin siya. So, next, dito pa din tayo, but this time naman, hanapin natin ang network security. Do not store LAN manager has valued on next password change. As you can see, nandito siya. So, may kita natin dito sa explain kung ano yung mga changes na mangyayari sa computer natin if i-configure natin tong settings na to. So, as you can see, the security setting determines if at the next password change, the LAN manager hash value for the new password is stored. The LM hash is relatively weak and prone to attack as compared with the cryptographically stronger Windows NT hash, since LM hash is stored on the local computer in the security database. The password can be compromised if the password database is attacked. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na madaling ang ma-hack si LAN manager hash. So, also here sa local policy natin, pwede na din natin ma-access yung audit policy, which is may kita natin dito. So, makikita natin dito, meron tayong audit account logon, which is, basically, ma-audit lang nito yung mga system events or yung mga policies changes na mga logon events kung magiging successful ba or hindi yung mga logon attempts, as we can see here sa audit account logon event properties. So, makita natin dito yung explanation kung ano yung mangyayari sa audit account logon natin if i-enable natin siya. So, meron din dito yung mga directory service access and so on na makakatulong for auditing the policy settings. So, dito, hindi man natin mapaprevent yung mga activities or actions ni user. Pero magkakaroon naman tayo ng record ng system security natin
which we can use later for investigation if something happens. So, dito natin i-edit yung mga settings na yon. So, last, but not the least, punta ulit tayo sa administrative templates. Under computer configuration, window components, and hanapin natin yung window updates. Kita natin siya dito. So, from here, hanapin natin yung turn off auto restart for updates during active hours. Ito. So, makita natin dito yung explanation kung ano yung mangyayari sa computer natin if i-enable natin tong system na to, or settings na to rather. So, syempre from the word itself na ito turn off natin yung auto restart for updates niya during active hours, may keep natin yung system updated while na-avoid natin yung disruptive automatic restarts na can cause ng mga data losses. So, if enable natin, so makita natin may option tayo ng active hours kung kailan maaari na active yung user natin. For example, ang start ng working hours nila is 8 a.m. So, 8 a.m. ang ilalagay natin sa start and end ng 5 p.m. So, click apply, then okay. So, meron din ditong settings na related sa ginawa natin kanina, which is specify active hours range for auto restart. As you can see here, double click lang natin siya. So, dito naman, if hindi 8 a.m. nag-start si user ng paggamit ng computer niya, pwede natin iset dito kung gaano katagal ang working hours ni user by specifying here sa max active hours range. So, click apply, then okay. So, makita natin dito, ang max range natin is 18 at ang lowest range natin is 8. So, depende to kung gaano katagal ang working hours ng user natin using our computer. So, click apply, then okay. So, another thing na related din sa mga to is the always automatically restart at the scheduled time. So, hanapin lang natin yun. As we can see here, ito siya. So, dito naman, may kita din natin yung mga mangyayari sa computer natin if we enable these settings. So, nakita natin dito sa settings na to, kapag in-enable natin siya, magkakaroon tayo ng option kung gaano kahaba yung time na pwedeng ibigay ng computer sa user natin before siya mag-automatically restart. So, pwede natin siyang bigyan ng 15 minutes pataas. So, after ng minutes na yon, automatically mamamatay na si computer. So, in-enable natin to para ma-prevent natin yung data loss sa mga user natin na hindi pa nakakapag-save ng kanilang works. And that is all for our video. I hope you gained some insights and hopefully you can apply all of your gained knowledge from here. Thanks for watching.